Noong unang panahon, formal pang nanliligaw ang mga kalalakihan sa nagugustuhan nilang mga dalaga. Nang haharana, pumupunta mismo sa bahay, nakikipagpilahan pa kung minsan. Hindi ko naman sinasabing wala ng mga ganon ngayon. Kumbaga, marami na rin talagang pinagbago. Bago mapangasawa ng nanay ko ang aking tatay, talagang marami raw na nanliligaw sa kanya noon. 1970s pa itong kinukwento ko, kung saan dalaga pa ang nanay ko at hindi pa niya nakikilala ang tatay ko. Gabi-gabing may bumibisita doon sa bahay nila sa isang probinsya sa Visayas. Kung hindi nang haharana, may dalang mga bulaklak o kung ano pang regalo ang mga manliligaw niya. Hindi naman sa pagmamayabang ay isa na raw kasi si nanay sa pinakamagagandang dalaga noon sa lugar nila. Sa mga manliligaw niya, may isang hindi talaga pumapalya sa pagbisita sa kanya tuwing gabi. Nagpakilala daw ito sa kanila bilang si Mateo. Itong si Mateo daw ay hindi naman taga doon sa baryo nila. Wala nga raw kahit ni isa na nakakakilala sa kanya. Nung tinanong naman daw nila si Mateo, ang sabi daw nito ay taga-kabilang baryo siya. Kung paano niya nakita si nanay. Nagkataon daw kasi na nandun din siya sa batis nung naglalaba doon si nanay at ang ate niya. Sinundan daw niya sila nanay nung umuwi ang mga ito. Kaya nalaman niya ang bahay nila nanay. At doon na siya nagsimulang manligaw. Kung bakit ito naging kwentong kababalaghan. Nagsimula noong may mga sinasabi daw si Mateo na dapat ay hindi naman niya alam. Nung nagkukwentuhan sila nila nanay, alam daw nito na magkasama sa kwarto si nanay at ang ate niyang si Tita Marie. Bukod pa roon, nadulas din daw ito nang minsang kamustahin niya yung ipinagbubuntis ni Tita Marie. Napatanong din ito kung madalas ba talagang magkulong sa kwarto si Tita Marie. Medyo nabigla daw si nanay sa sinabing yon ni Mateo. At sinabi nitong imposibleng mangyari yon. Dahil wala namang nobyo si Tita Marie. At mas lalong hindi raw ito naglilihim kay nanay. Tumahimik naman daw si Mateo na parang hindi niya alam kung anong sasabihin. Marahil daw ay hindi nito alam na hindi pa pala nasasabi ni Tita Marie ang tungkol sa kanyang kalagayan. Agad na nagpaalam si Mateo nung gabing yon at sinabi niyang babalik na lang siya ulit. Pagkaalis ni Mateo, kinumpronta ni nanay si Tita Marie at sinumbong niya dito ang mga sinabi ni Mateo. Doon na raw naiyak si Tita Marie at nagtapat na 2 buwan na itong hindi dinadatnan. Inilihim muna nila iyon sa kanilang mga magulang. Pero hindi maalis sa utak nila ng gabing yon kung paanong nalaman ni Mateo ang lahat. Nung sumunod na gabi, muli pa ring nagpunta si Mateo doon. Tinanong na agad mismo ni nanay at ni Tita Marie kung paano nitong nalaman ang tungkol sa pagbubuntis. Medyo napaisip daw si Mateo sandali bago itong nakapagsalita. Nakita kasi kitang nagsusuka sa likod ng bahay ninyo. Kaya inisip ko na baka nagdadalang tao ka. Sagot daw nito sabay ngiti. Kahit medyo hindi sapat na rason yon, tinanggap naman nila nanay ang paliwanag na yon. Patulog na sila nang biglang kausapin ni Tita Marie si nanay. Dayday, gising ka pa ba? Wika daw nito sabay kalabit daw kay nanay. Dayday kasi ang palayaw ng nanay ko. Ano yun ate? Tanong naman daw ni nanay. Naalala ko lang kasi na parang 2 beses pa lang ako nagsuka. At maagang maaga pa yon. Madilim pa nga eh. Mga 4:00 pa lang ng madaling araw.
Paano naman akong nakita ni Mateo na nagsusuka doon sa likod ng bahay? Pagtataka daw ni Tita Marie. Ang Tita Marie kasi ay maaga talagang nagigising dahil nagbebenta siya noon ng puto sa palengke. Siya mismo ang gumagawa nun kaya mga ganong oras talaga siya bumabangon. Napaisip lalo sila nanay noon at syempre mas lalo silang nagduda. Lalo at napansin din raw ni nanay na medyo madalas na hanapin ni Mateo si Tita Marie kapag bumibisita ito. At kakaiba raw talaga ang tingin nito kay Tita madalas. Naku Dayday, yung manliligaw mo. Baka naman aswang yan ha. Diba, kalat naman ang usap-usapang maraming aswang doon sa kabilang barangay. Kung saan sinabi niyang doon siya nakatira. Babala pa daw ng tita kay nanay. Kaya nung sumunod na mga araw, hindi na raw tumanggap si nanay ng mga manliligaw na bumibisita sa kanya tuwing gabi. At syempre kasama na doon si Mateo. Pero maliban lamang sa isa. Si Ariel. Ang napupusuan naman talagang manliligaw ni nanay ng panahong yon. Kaya't pinapayagan pa rin niya itong bumisita doon sa bahay nila. Syempre, nagtaka daw si Mateo noon. At syempre medyo nagalit din kay Ariel. Dahil nga siya lang ang tinatanggap ni nanay. Sinubukan siyang kausapin ni nanay at sinabing meron na talagang nilalaman ng puso niya. Wala ngang iba kundi si Ariel. Pero itong si Mateo raw ay hindi yun matanggap. Nalaman nyo na siguro. May ideya na kayo malamang. Huling sinabi raw ni Mateo kay nanay. At nung mga sumunod na mga araw ay hindi na ito nagpakita pa. Tuwing Sabado at Linggo ng gabi, mas marami raw ang tao doon kila nanay dati. Dahil sa baryo nila ay parang sila palang raw ang may debateryang radyo. Bale ang mga kapitbahay nila ay pumupunta doon para makinig ng mga drama sa gabi noon. Yun pa raw ang libangan nila nanay noon lalo at wala pang kuryente sa kanilang lugar. Inaabangan raw nila talaga ang mga drama sa radyo. Lalo na raw yung drama tuwing Sabado at Linggo. Sa labas raw ng bahay nila, palagi namang nagiinuman ng tuba sila lolo. At ang pinupulutan nila, yung malalaking paniki na tinatawag nilang kabog. Binabaril daw nila yon gamit ang tinatawag nilang eskopeta. Na parang hindi ko na maalalang may ganon si lolo. Dahil bata pa ako ay dinala na ako ng tita ko sa Maynila. Marami kasi kaming magkakapatid. Habang nagiinuman daw sila lolo, bigla nitong tinawag si nanay. Dahil parang nakita raw nitong umaali-aligid si Mateo doon. Nung inilawan naman nila ang paligid, wala naman daw silang nakitang tao. Pero nakita daw talaga ni lolo si Mateo ng gabing yon. Dahil doon ay naglagay na raw sila nanay ng asin at bawang sa mga bintana, pati na rin sa mga pinto. Tapos naglagay rin sila ng badyang. Hindi ko alam kung alam ninyo ang badyang. Pero kinabukasan, nagulat sila nanay. Dahil patay na lahat ng mga alaga nilang baboy sa maliit nilang baboyan sa may likod lang din ng bahay nila. Kung titignan raw ang mga sugat, halatang hindi pa talim o itak ang gamit. Parang gawa raw ng mabangis na hayop. Puno rin ng mga kalamot ang katawan. At bawat isa sa mga baboy ay may laslas sa kanilang mga leeg. Ang nakakapagtaka pa, kahit konting ingay ay wala raw silang narinig ng gabing yon. Kung sino man ang may gawa nun ay halatang galit na galit. Kumalat agad yon sa mga kapitbahay nila at hindi napigilan nila nanay na banggitin ang pangalan ni Mateo. May napadaan daw na nagbebenta ng mga gulay ng umagang yon. Habang nagkakagulo ang mga kababaryo nila nanay dahil doon sa nangyari sa mga baboy. Napatigil ang nagbebenta ng gulay doon at narinig nitong si Mateo ang pinaghihinalaan.
Nagkataon naman na taga-kabilang baryo pa lang nagtitinda ng gulay. At kilala nito si Mateo. Agad siyang nagtanong kung sinong Mateo, na agad namang inilarawan nila nanay sa kanya. Napailing daw ang nagtitinda ng gulay. Yan nga mismo ang Mateo na bantog doon sa barangay namin. Mukha lang bata yon pero nasa 30 na ang edad nun. Batang aswang lang din. Medyo hindi pa sanay pero agresibo. Sabi pa raw ng nagtitinda ng gulay, ang balak daw siguro nito ay kunin muna ang loob ni nanay bago biktimahin si Tita Marina nagbubuntis ng panahong yon. Dahil doon ay kumalat lalo ang tungkol kay Mateo sa maliit nilang baryo. Pero nung gumabi na, nagulat na naman sila nanay pati yung mga nakikinig ng radyo sa bahay nila. Dahil malayo pa ay dinig na nila ang sigaw ng kilala nilang boses. Walang iba kundi boses ni Ariel. Humihingi raw ito ng tulong habang tumatakbo. Nung nagsilabasan sila nanay, dumating daw si Ariel at laking gulat nila na puno ng sugat ang katawan nito. Mababaw lang naman daw ang mga yon pero puno raw ito ng kalmot. Nung nagtanong sila kung ano ang nangyari, ang sabi raw ni Ariel ay binantayan siya sa daan ni Mateo. Alam kasi nitong gabi-gabing pumupunta si Ariel kila nanay. Nung malapit na raw siya kila nanay, nagulat na lang raw si Ariel nang biglang may umatake sa kanya. Doon pa lang raw ay alam niyang si Mateo yon. Pero ibang-iba raw ang kanyang itsura. Mahahaba rin raw ang mga kuko nito. At napakapula ng mata. Halos hindi raw niya ito nakilala kung hindi ito nagsalita. Mabuti na lang at dahil nga nabalitaan na ni Ariel ang nangyari sa mga baboy ng umagang yan, nagdala ito ng patalim na tanso. At nagawa raw niyang saksakin si Mateo. Kaya nakawala siya at nakatakbo. Pero ayon pa kay Ariel ay sigurado raw siyang hindi napuruhan si Mateo sa ginawa niya. Simula nun, nagkasundo raw ang mga taga roon sa baryo nila nanay na kahit may araw man o gabi pa, sa oras na makita nila si Mateo, dadakpin nila ito o papatayin kung maging agresibo. Pero ni anino ni Mateo ay hindi na nakita pang muli. Nakibalita sila nanay doon sa kabilang baryo pero sinunog na raw ng mga taga roon ang kubo ni Mateo. Nag-iisa na lang daw pala ito sa buhay at matagal na ring alam ng mga taga doon na isa itong aswang. Dahil sa nangyari, medyo dumistansya daw si Ariel kay nanay kaya hindi na sila nagkamabutihan pa ng tuluyan. Nakilala ni nanay ang tatay ko nung nagtatrabaho na siya at sa awa ng Panginoon, hindi na nagpakita pang muli si Mateo. Pero kailanman ay hindi yun makakalimutan ni nanay at ang iba pang nakasaksi. Hanggang dito na lang po. Salamat. Sa mundo nating ito, maraming mga bagay ang hindi natin kayang ipaliwanag. Mga bagay na kung hindi mo pa naranasan mismo, ay maaari mo talagang pagdudahan. Pakinggan nyo ang kwento namin ng asawa ko at baka maliwanagan kayo ng kaunti sa kababalaghan ng mundong ito. Ayon kay Leia, asawa ko na ngayon. Noong nobyo pa lang daw niya ako ay may mga napapansin na siyang kakaiba sa kanyang ina. Nung nagkakilala kami ni Leia taong 1984, ulila na siya sa kanyang ama. Namatay ang tatay niya dahil sa sakit sa atay. Lasenggo daw kasi ito simula nung kabataan pa niya. Kaya sila na lang ng kanyang ina ang naiwan sa mundo. Solong anak kasi si Leia at medyo matanda na ang magulang niya nung may panganak ito. Kumbaga naihabol lang siya bago pa nawalan ng kakayahang magbuntis ang kanyang ina. Simple lang ang buhay nila. Pero
na iraraos naman nila ang araw-araw. Dahil nga sila lang namang dalawa sa bahay, magkatabi lang sila sa higaan. Nung mga 17 taong gulang na si Leia, nagsimulang mapansin na niya ang mga kakaibang ikinikilos ng kanyang ina. Ayon pa kay Leia, tuwing hating gabi daw at nagigising siya, nagugulat na lang ito dahil wala na sa higaan ng kanyang ina. Nung una ay akala niya gumagamit lang ng kubeta kaya ang ginagawa ni Leia ay bumabalik lang siya sa kanyang pagtulog. Ganoon lang din ang ginagawa niya nung mga nakaraang taon. Pero sa pagkakataong yun ay naging sobrang madalas daw nito. Ilang beses na ring bumabangon si Leia at hinahanap ang kanyang ina. Pero wala raw ito sa kubeta. Ang nakakapagtaka pa, lagi namang nakalakang pinto nila. Nahalatang wala namang lumabas mula doon. Ang lagi niya lang raw napapansin, bukas ang bintana sa may kusina nila. Yung bintana na yon ay yung tipong itutulak mo lang mula sa loob tapos bubukas na. Kung gabi naman ay isasara lang daw nila at iniipit lang nila ng papel sa gitna para hindi bumukas. Hindi ko alam kung meron sa inyo dito na may ganong bintana noon. At kung ginagawa din ang ganong pag-ipit ng papel para hindi bumukas ang bintana. Pero tuloy tayo. Siyempre nag-aalala si Leia noon sa kanyang ina pero natatakot naman siyang lumabas mag-isa para hanapin ang kanyang ina. Kapag umaga naman ay nagigising na lamang din siyang nandun na ang kanyang ina. Laging may inasikaso sa labas lang ang sagot ng nanay niya. At wala na raw itong ibang paliwanag sa iba pa niyang mga tanong. Isang gabi ay matyaga siyang naghintay sa kanyang kwarto. Hanggang sa marinig niyang parang may pumasok sa bahay nila mula doon sa bintana. Bit-bit ang gasera ay agad siyang bumangon para tignan yon. Paglabas niya ng kwarto, narinig daw niyang may naghuhugas doon sa kubeta nila. Walang iba kundi ang kanyang ina. At kitang-kita ni Leia kung paanong hinuhugasan ng kanyang ina ang mga dugo sa damit nito. At syempre, meron din sa kanyang katawan. Pagod na rin raw ang kanyang ina sa mga tanong niya noon. Kaya wala itong nagawa kundi sabihin na ang katotohanan. Na hindi ito normal. Dahil isa itong aswang. Nasa parke kami ni Leia noon. Nang sabihin kong gusto ko na siyang ipakilala sa aking mga magulang. Pero sa mismong araw din na yon, inamin niya sa akin ang tungkol sa kanyang ina. Alam niyang mahal ko talaga siya at hindi ko huhusgahan agad ang ina niya. Kaya sinabi niya ang lahat sa akin. Siyempre, nabigla po ako noon, Sir Dan. Pero hindi nagbago ang nararamdaman ko kay Leia. Ipinakilala ko pa rin siya sa aking pamilya. At nung pumunta naman ako sa bahay nila, ipinakilala niya rin ako sa ina niya na tawagin nating Nanay Irma. Alam ni Nanay Irma na sinabi sa akin ni Leia ang lahat. Kaya hindi maitatangging naiilang ito sa akin. Ayon kay Leia, puro hayop lang ang kinakain ng kanyang ina. Pero hindi raw nito itinanggi sa kanyang anak na minsan ay sumubok rin itong mga aswang ng tao. At nakapangbiktima din talaga ito. Lumipas ang mga taon at naging normal na lang sa amin ni Leia ang tungkol sa kanyang nanay. Naranasan ko pa na doon na matulog sa kanila. Hanggang sa magpakasal kami at magkaroon ng sariling pamilya. Nagpatayo kami ng bahay malapit sa bahay ng mga magulang ko. Kaya medyo nalayo si Leia sa kanyang ina. Kaya nung nagkaedad ang kanyang ina, unti-unti itong nagkaroon ng sakit. Hanggang sa maging sobrang malubha ang lagay nito. Na kahit ang ospital ay wala na ring magawa. Nakaratay na siya sa bahay niya kaya doon na muna na malagi si Leia. At maging ako ay madalas ding pumunta doon.
Ang isa pa lang namin na anak ay iniiwan ko muna sa mga magulang ko. Ang hindi ko po talaga malimutan ay ang pagkamatay ng 2 beses ni Nanay Irma. Hindi na talaga ito humihinga at akala namin ay patay na talaga. Sa katunayan ay binalot na namin ng kumot. Pero talagang nakakakilabot na muli itong nabubuhay. Ang sabi sa akin ni Leia, hindi daw pala mamatay-matay ang mga aswang kapag hindi pa nila maipasa ang kanilang pag-aswang. Kahit hindi na kaya ng katawan nila, lumalaban daw ang hayop sa loob ng katawan. Kaya muli itong mabubuhay. Tandang-tanda ko pa kung paano nagmakaawa si Nanay Irma na tanggapin na lang ni Leia yon para makapagpahinga na siya. Wala kasi silang ibang pamilya dito sa probinsya namin sa Kabisayaan. Kaya si Leia na lang din talaga ang inaasahan ni Nanay Irma na tumanggap nun. Dahil awang-awa na si Leia ay wala siyang nagawa. Kahit ako noon ay wala ring nagawa dahil nagpasya na talaga si Leia. Lalo at ina rin niya yon. Tinanggap yon ni Leia. At pagkatapos niyang gawin yon, nalagutan ng hininga si Nanay Irma. Sa pagkakataong yun ay namatay na talaga ito. Niyakap ko na lang ang asawa ko at ipinangako ko sa kanyang gagawin ko ang lahat upang magamot siya. Lumipas po ang mga 2 linggo at nailibing na si Nanay Irma. Pero binigyan ulit kami ng bagong pagsubok. Nagkasakit po ang anak namin na halos inabot kami ng 2 linggo sa ospital. Kaya naging abala kami doon at hindi agad na ipagamot ang asawa ko. Dahil nalubog kami sa utang noon, parang hindi na muna namin inisip ang pagpapagamot niya sa albularyo. Ang sabi niya sa akin noon, wala naman daw siyang nararamdaman. Pero nung lumabas na sa ospital ang anak ko at gumaling na, mga ilang araw ay doon na nagsimulang makaramdam ng kakaiba si Leia. Nalalansahan siya sa isda na halos magsuka siya kapag nakakaamoy siya noon kahit luto na. At madalas raw mag-init ang kanyang katawan na parang may hinahanap ito. Hayaan mo, bukas na bukas ay magpapatingin na tayo sa albularyo. Wika ko pa sa kanya nung sinabi niya sa akin yon. Maaga kaming nakatulog ng gabing yon. Pero nagising ako na wala na sa higaan si Leia. Narinig kong tumunog ang pinto namin sa may kusina. At biglang nag-ingay ang mga manok naming alaga doon. Dali-dali akong lumabas ng bahay. Naabutan ko si Leia na may hawak-hawak na isang sisiw. At isusubo niya sana yon pero pinigilan ko ito. Leia, huwag mong gawin yan. Sigaw ko pa. At nagmadali akong kunin ang sisiw sa kanyang kamay. Ako to. Ang asawa mo. Wika ako pa sa kanya kasi parang wala ito sa kanyang sarili. Ang sabi niya ay gutom na gutom daw siya. Pinapasok ko siya sa bahay noon at binantayan ko na siya hanggang umaga. Kinaumagahan, ganun pa rin ang pakiramdam ni Leia. Pagpunta namin sa albularyo at pagkatapos siyang tignan nito, laking pasalamat ko nang sabihin ng albularyo na kaya pa raw niyang gamutin. Mabuti na lang raw at napigilan ko ang asawa ko na kainin ng sisiw. Dahil mahihirapan daw siya kapag nakakain na ito ng hayop. Ang sabi niya ay ihahanda daw muna ang katawan ni Leia bago isagawa ang pagpapalabas ng hayop sa kanyang katawan. May pinainom siya sa asawa ko na dinasalan niya. Ang sabi pa niya, tuwing Biyernes daw ay bumalik kami sa kanya. 3 Biyernes ang dapat naming hintayin bago isagawa ang ritual na
magpapalaya sa asawa ko sa pag-aswang. Ang bili niya sa amin noon, humingi daw kami ng holy water sa simbahan. At tuwing nag-iinit ang katawan ni Leia, painumin daw namin sa kanya. Pagkatapos nun ay tapalan namin ng tiyan ng dahon ng atis na pinahira ng langis na bigay niya mismo. Ginawa namin lahat yon at bumalik rin kami sa kanya ng 3 magkakasunod na Biyernes. Hanggang sa dumating na ang araw ng ritual. Ang una niyang ginawa, pinahiga niya ang asawa ko sa higaan at pinalagyan niya ng kulambo ang higaan para panigurado daw na hindi makatakas ang hayop kapag niluwayon ni Leia. Meron din siyang nakahandang garapon na may lamang likido. Doon daw niya ilalagay ang iluluwa ng asawa ko. Andun po ako mismo. Sa bawat usal ng dasal ng albularyo, halos mamilipit sa sakit ang asawa ko. Hawak ng albularyo ang kanyang tiyan at walang tigil siyang nag-uusal ng orasyon. Tumagal yon ng halos 1 oras kasi nagpupumiglas si Leia na kinailangan pang pati ako ay tumulong na hawakan ito. Maya-maya pa ay nagsimula na siyang magsuka. Nung una ay puro laway lang, pero sabi ng albularyo ay malapit na raw. Patuloy na nag-usal ng dasal ang albularyo hanggang sa maya-maya pa sumigaw ito na lalabas na raw. Halos hindi na ako kumarap noon at kitang-kita kong may lumabas na kulay itim sa bunganga ng asawa ko. Parang kulay itim na butiki, pero kakaiba ang itsura. Mabilis na binuksan ng albularyo ang garapon at sinalo niya yung niluwa ng asawa ko. Nagawa niya naman ang maayos yon at kitang-kita kong gumagalaw yung hayop sa loob ng garapon. Pero mabilis din yung binalot ng itim na tela ng albularyo hanggang sa tumigil na ang paggalaw nun sa loob. Ang sabi ng albularyo, mamamatay daw talaga yon sa likido sa loob ng garapon. Nagawa nga niyang gamutin ang asawa ko. Hinang-hina ng ilang araw ang asawa ko noon, pero agad ding bumuti ang kanyang lagay dahil nakalaya na siya sa sumpa ng pagiging aswang. Maraming salamat sa mga taong tumulong sa amin. Huling balita ko ay namatay na raw ang albularyong tumulong sa amin. Pero maraming salamat sa kanya sa pagpapalaya sa sumpa ng pagiging aswang sa asawa ko. Ngayon po ay nasa mabuti kaming kalagayan at may 3 na kaming anak. Maraming salamat kung mapili ninyo ito. (1991) Sa isang barangay sa probinsya ng Aklan. Nagbakasyon po ako noon. Galing akong Maynila at naisip nila mama na pauwiin muna ako sa probinsya ng lolo ko. Walang iba kundi sa probinsya ng Aklan. Paminsan-minsan tuwing bakasyon, umuwi naman talaga kami doon. Hindi naman taon-taon pero nakailang uwi na rin kami doon. Sa lahat ng mga pagkakataong yun ay kasama ko sila mama at papa. Pati na rin ang 2 kong ate. Pero sa pagkakataong ito ay ako lang. 16 na taong gulang na rin ako noon. Barko pa ang sinakyan ko noon pauwi ng Aklan. Bale, pag alis ko doon sa bahay namin, kinabukasan pa niya na ako dadating sa Aklan. Parang sa pagkakatanda ko ay barko pa talagang madalas na sakyan noon. O baka sa katulad lang namin na medyo kapos din naman sa buhay. Pagdating ko sa pier, nandoon na sila lolo at lola. Naitago na lang natin sa pangalang Lolo Boy at Lola Inday. Sumakay kami ng tricycle pauwi sa bahay nila.
Ang sabi agad ni Lolo, "Nako apo, matutuwa ka pag uwi mo. Yung kapitbahay natin, umuwi rin yung apo niyang babae na kalaro mo noon nung bata ka pa. Batiin mo siya pagdating natin doon ha. Binata ka na kaya huwag ka nang mahihiya." Patoksong wika pa ni Lolo. Ang tinutukoy niya kasing babae na apo ng kapitbahay nila, yung crush ko noon na kalaro ko rin kapag umuwi akong Aklan. Itago natin siya sa pangalang Elena. Ako naman ay tawagin niyo na lang na Tikboy. Yan talaga ang palayaw na ginagamit ko. Nung malapit na kami, natanaw ko agad ang isang pamilyar na babae. Maputi at napakahaba ng buhok. Siniko ako agad ni Lolo, sabay ngiti din ni Lola. "Oh, ayan na siya. Batiin mo ah." Wika ni Lolo sabay turo kay Elena. Magkatabi lang yung bahay kaya tumigil kami sa mismong pinagwawalisan ni Elena. "Tikboy, kamusta na?" Agad na bati ni Elena nung makita niya ako. Ngumiti naman ako sa kanya. Siyempre, ayokong ipahalata masyado na masaya akong makita siya ulit. Yung saktong ngiti lang ang ginawa ko. Pero biglang inagaw ang atensyon namin ng may isa pang tricycle na dumating. "Tatay Emilio!" Sigaw agad ng babae pagkababa niya ng tricycle. Ang tinatawag niya ay ang lolo ni Elena, na isang magaling na manggagamot sa lugar nila Lolo. Nagpapanik na yung babae. Pagsilip ko ay may isa pang babae doon sa tricycle, na dali-dali namang binuhat ng driver. Ang babaeng yun ay parang wala sa kanyang sarili. At nakakapagtakang naglalaway ito. Ang mga mata ay nanlilisik at napakatalim ng tingin niya sa akin nang magtama ang mga paningin namin. Ipinasok nila agad ang babae sa bahay nila Elena. Agad na napatanong ang lolo ko kay Elena. "Iha, yun din ba yung ginagamot ng lolo mo nung isang araw?" Tanong pa ni Lolo. Opo, Lolo Boy. Ang sabi sa akin ni Lolo, hinawaan daw ng aswang pero kaya pa raw niyang gamutin. Hindi pa raw kasi tuluyang nabubuo sa katawan." Sagot naman ni Elena. Sa totoo lang ay natatawa ako noon, Sir Dan. Hindi lang talaga ako naniniwala sa mga ganon. Laking Maynila kasi ako samantalang si Elena naman ay taga Mindanao. Kaya malamang ay naniniwala na siya nung mga panahong yon. Maya-maya pa ay nagpaalam na si Elena na papasok na sa kanilang bahay. Kaya pumasok na rin kami sa bahay namin. Pero kahit nandoon na kami sa loob, naririnig pa rin namin ang pagsigaw ng babaeng ginagamot ng lolo ni Elena. Sigaw ng sigaw na parang hirap na hirap yon. "Huwag ka na lang makinig. Nitong mga nakaraan, napapadalas na yan." Wika naman sa akin ni Lolo. Tapos, inayos na namin ni Lola ang mga gamit ko. Sa totoo lang ay wala naman talaga akong pakialam noon. Ang iniisip ko noon, may sakit yung babae na doktor yung dapat gumamot. Pero hindi ko lang sinasabi ang opinyon ko sa mga ganong bagay. Dahil siguradong hindi kami magkakasundo ni Lolo sa mga ganon. Kumpare kasi ni Lolo ang lolo ni Elena. Kaya madalas din niyang maikwento sa akin ang mga nasaksihan niya sa panggagamot ni Lolo Emilio. Ako naman itong laking syudad na hindi talaga naniniwala. Kinabukasan, hiyang-hiya akong lapitan si Elena. Ibang-iba na kasi talaga siya. Dalagang-dalaga na at natuto na ring mag-ayos sa kanyang sarili. Kaya ang ginawa ko, nagkunwari akong magtatanong kung nagamot na nga ba ng lolo niya yung babae. Nakangiti naman siyang sumagot ng oo. Nagamot naman daw at napigilan ng pag-aswang. Ilang araw din daw na pabalik-balik bago na ipaluwa.
At yung araw na yun na tamang-tamang dumating ako, yun ang araw na tatanggalin na talaga ng lolo ni Elena ang pagkaaswang sa katawan ng babaeng yon. Simula nun ay medyo naging komportable na kami ulit ni Elena. Niyaya ko siyang umakyat ulit ng mangga doon sa may kakahuyan sa likod ng bahay. Parang tulad lang ng dati. Siyempre, pumayag naman ito. Nasabi kasi ni lolo na marami raw ulit bunga ang mga mangga doon. Noong panahon yon kasi, wala pang mga cellphone na yan. Kaya mga ganitong bagay na parang hindi na pang bata ay ginagawa pa rin namin. Kahit pareho na kaming 16 na taong gulang noon. Nagkwentuhan kami doon habang kumakain ng hilaw na mangga na sinasawsaw pa namin sa asin. Ganoon kasi ang paborito namin simula ng pagkabata. Nung mga bandang 5:00 na siguro ng hapon yon, ito namang si Elena ay niyaya ko sa ilog. Tignan daw namin kung nandoon pa ang bahay nila Jepoy. Yung isa pa naming kalaro noon na pumupunta lagi sa amin. Dahil ang nanay niya noon ay namasukang katulong sa bahay ng lolo ni Elena. Medyo malayo yun ah. Baka gabihin tayo niyan. Isa pa, alam pa ba natin ang daan papunta doon? Wika ko kay Elena. Pero tulad ng dati ay umiral na naman ang kapilyahan niya. Bahala na, tara. Kamustahin natin siya. Sagot naman ni Elena sabay hila sa akin. Ang sinasabi niyang ilog ay medyo malayo talaga. Lalo na at may kasukalan din talaga ang gubat. Lumipas ang mga ilang minuto pero parang naliligaw na nga kami. Sabi ko naman sa'yo nagbago na yung daan dito Wala na rin ang mga malaking punong palatandaan natin noon. Wika ko pa sa kanya dahil ibang-iba na talaga ang lugar. Hanggang sa medyo padilim na rin. Bumalik na lang kaya tayo. Wika naman niya. Ilang sandali din kaming nagpaikot-ikot doon sa gubat bago namin nahanap ang daan pa uwi. Inabutan na kami ng dilim noon. Napapaisip na ako noon na baka pagalitan talaga ako ng lolo ni Elena. Siyempre, ako yung lalaki. At baka pag-isipan niya pa ako ng masama, lalo at babae ang kanyang apo. Pero, binaliwala ko yon. Dahil sa daan namin pabalik, hindi ko maipaliwanag pero bigla akong kinilabutan. Ganon din si Elena. Yun bang tipong ramdam niyong parang may nakamasid sa inyo? Kaya nagmadali na kami noon. Pagdating namin sa bahay nila Elena, nasa labas na ang kanyang lolo. Nag-aabang na bumalik na kami. Kinabahan ako noon pero nagmano lang kami sa kanya. Habang siya naman ay nakatingin lang sa malayo, sa may kakahuyan. Nagulat ako nang bigla itong magsalita. Uuwi lang kayo ng gabi. Nagsama pa kayo. Wika pa niya. Nagtinginan kami ni Elena kasi hindi namin maintindihan ang kanyang ibig sabihin. May sumunod sa inyo dito. Ba't ba kasi kayo nagpagabi? Wika pa niya sabay sumigaw na ito habang nakaharap sa kakahuyan. Hindi mo ba ako kilala? Sigaw niya, sabay talikod at may kinuha sa loob ng kanyang bahay. Paglabas niya ay may hawak na itong buntot ng pagi. Naglakad siya doon banda sa may kakahuyan. Tapos, hinataw-hataw niya ang malaking puno ng kaimito doon banda. O ano? Kilala mo na ba ako? Gusto mo bang bumagsak sa lupa? Mula dyan sa kinalalagyan mo? Wika pa niya sabay tingala niya sa itaas ng puno. Ilang sandali lang ay biglang nagliparan ng mga ibong nakahapon doon, na parang nabulabog ang mga ito. Tapos, may malaking ibon na biglang lumipad mula doon sa puno. Kahit madilim na ay kitang-kita namin yon, dahil sa kakaibang laki nito. Ang sabi ni Lolo Emilio, may mga dumadayo daw na mga aswang doon. At sa gubat na yun mismo sila nag-aabang ng
mga ginagabi sa daan. Napabuntong hininga na lang ako noon dahil parang napatutunayan na mali ako sa tuwing pinagtatawanan ko ang tungkol sa mga aswang. Natulog ako ng maaga pagkatapos nun. Pero sumapit ang hating gabi at nagising ako sa mga alulong ng mga aso sa paligid. Yun bang tipong parang may nakikita ang mga ito? Ilang sandali akong nakatingin lang sa kisame hanggang sa biglang narinig kong sumisigaw si Elena. Bakod na kawayan lang kasi ang pagitan ng bahay namin, kaya dinig na dinig ko talaga. Paglabas ko ng kwarto, bumangon na rin pala si Lolo dahil narinig din ito ang sigaw ni Elena. Agad kaming lumabas para tignan yon. Paglabas namin ng bahay, nakita agad namin ang kulay itim na ibon na paikot-ikot sa bahay nila. Maya-maya pa ay biglang bumukas ang pinto ng kusina nila Lolo Emilio. Paglabas ng matanda, dinig na dinig kong nag-uusal ito ng orasyon na parang sa salitang Latin. Hindi ako sigurado pero nitong mga panahon na ito ay tinuturo sa eskwelahan namin ang salitang Espanyol. Pati na rin ang Latin. Pero yung mga basic lang kumbaga, kaya pamilyar lang ako ng konti sa mga pinagsasabi niya. Agad akong hinila ni Lolo. Hayaan mo siyang gawin ang trabaho niya, Apo. Wika pa sa akin ni Lolo. Nakatingala lang kami sa itaas noon. Pero wala na doon ang malaking ibon. Nagulat na lang kami ni Lolo nang biglang mula sa puno ng kaimito, may biglang bumagsak sa lupa. Madilim ng gabing yon at matalahib doon banda. Nung una ay parang ibon lang ang nangingisay pero nung nilapitan yun ni Lolo Emilio, nakakapagtakang isang lalaking hubot-hubad ang nandoon. Pumasok na kayo. Wika lang ni Lolo Emilio sa amin. Kaya agad akong hinila ni Lolo papasok. Ang tanging narinig lang namin noon, tunog ng bawat paghataw ng buntot pagi. Tumagal yon ng ilang sandali bago yon tumigil. Wala kaming ideya kung ano yung kinahinatnan ng lalaki. Ang sabi ni Lolo sa akin, wag na wag ka nang magtanong, Apo. Wag na wag ka ring magkwento at wala namang maniniwala sa'yo. Kinabukasan, agad akong pumunta para tanungin si Elena. Ang pagsigaw niya palang yon ay dahil nakita niya ang malaking ibon na nakahapon sa itaas ng kanilang pader. Nakadungaw daw yon sa kanya. Wala kasing kisame ang kanilang bahay. Ayon pa kay Elena, pulang-pula daw ang mga mata nun. Hindi raw kasi naglalagay ng proteksyon ng kanyang lolo sa bahay nila. Dahil mismo ang mga ibang pasyenteng ginagamot nito, mga aswang din. Na kung lalagyan ng proteksyon ng kanilang bahay, maging ang mga ito ay hindi makakapasok doon. Tulad ng sabi ni Lolo, hindi na ako nagtanong pa tungkol sa nangyari doon sa lalaki. Hindi ko alam kung tinuluyan yon ni Lolo Emilio o baka naman binigyan lang niya ng leksyon. Hanggang dito na lang po. Magpapadala akong muli kapag nakita kong napili niyo ito. Salamat. Hello po, Sir Dan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong ibabahagi ko ay nasaksihan ko mismo. Nung una ay hindi po ako naniniwala na may aswang. Pero dahil dito ay nagbago ang aking paniniwala. Parati po akong nakikinig sa inyo. Tawagin niyo po ako sa pangalang Renz. 26 na taong gulang na po ako. Taga Negros po ako. Ang pangyayari po na ito ay nitong 2020 lang. Sabado ng hapon. Mga alas 4 o alas 5 yata yon.
Naglalaro kami ng basketball ng mga kaibigan ko dito sa amin. Maya-maya pa ay biglang nagkagulo sa may kalsada. Kasi may bata raw na nawawala. Ang tinutukoy nilang bata ay nakita pa naming naglalaro sa gilid ng daan ng mag-isa. Yung bata na yon ay anak rin ng kaibigan ko. Natawagin na lang natin sa pangalang Bert. Pinaampon ni Bert ang kanyang anak sa kanyang kapatid. At minsan lang kung dumayo dito yung bata. Maputi at makinis po yung balat ng bata. Kasi po ay sa syudad dito lumaki. Kung saan nakatira yung kapatid ni Bert na umampon sa bata. So balik po tayo sa istorya kung bakit nagkagulo doon. Naglalaro lang daw yung bata doon nang bigla itong mawala. May dumaan doon na malaking truck. Nung tinignan uli ni Bert yung anak niya, wala na raw ito doon. Kinabahan na po ito agad at hinanap nila. Baka kasi nasagasaan o nahagip ng truck. Pero wala man lang dugo o marka na nagpapahiwatig na may nasagasaan doon sa kalsada. Pinarahan pa ng iba yung truck. Kasi po, tinanong nila kung nahagip ba niya yung bata pero sabi daw ng driver, wala naman daw. May nakita raw siyang batang naglalaro pero hindi niya po ito nasagasaan o nahagip man lang. Kaya syempre ay pinaalis na nila yung driver ng truck. Kasi ay wala naman talagang palatandaan na may nasagasaan ito. Dahil doon ay tumulong na kami sa paghahanap sa bata. Sinuyod namin yung tubuhan. Baka sakaling nandun yung bata. Pero Sir Dan, inabot na kami ng dilim pero wala man lang kaming makitang bata. Umiiyak na yung magulang ng bata. Pati na rin yung umampon sa bata. Hanggang sa biglang sinabi ng isang alin na, puntahan nyo nga si nanay. Baka may kinalaman siya dito sa pagkawala ng bata. Kung bakit nasabi yun ng ale, yung nanay niya kasi ay kinikilalang aswang dito sa lugar namin. Nanindig ang balahibo ko. Kasi nung pumunta kami sa bahay ng matanda, kasama ang ibang kalalakihan at barangay tanod, agad siyang sinigawan ng ama ng bata. May kinalaman ka ba dito sa nangyari? Ibalik niyo ang anak ko. Sigaw ng ama ng bata. Yumuko lamang ang matanda at hindi ito nakapagsalita. Nung akmang bubunot na ng itak ang ama ng bata, biglang nagsalita yung matanda. Hindi lang ako mag-isa dito. Tumingin kayo sa paligid. Baka hindi nyo alam, yung kapamilya nyo rin yung may kagagawan. Ang tanging nasabi ng matanda at agad na itong pumasok sa kanyang bahay. Kaya sabi ng mga tanod, hayaan na natin. Baka tayo pa yung mapasama dito at wala naman tayong ebidensya. Wika pa ng mga tanod. Kaya bumalik na lang kami, Sir Dan. Mga 10 PM na noon pero naghahanap pa rin kami sa bata. Nagbahay-bahay kami. Baka sakaling yung bata ay nanunood lang ng TV sa ibang bahay. O baka naglalaro lang kasama ng ibang bata. Ngunit wala talaga. Kaya bumalik na lang kami ulit sa bahay ng kaibigan ko na ama ng bata. Ang sabi ko sa kanya, pre, wala gidya. Manog 11:00 na sang gabi pero wala gidya po ng bata kapakita. Tawag na lang tabiguro surwano surwana na makabalo kung naano ang bata. Wika ko pa na kung sa Tagalog ay, pre, wala talaga. Mag-aalas 11 na ng gabi at wala pa rin ang bata. Tumawag na lang kaya tayo ng albularyo. At agad namang tumingin sa akin ang kaibigan ko at sabay sabing, oo nga pre, sige samahan mo ako. May motor naman po ako, Sir Dan. Kaya pinaandar ko agad yung motor ko. Tinanong pa nila kami kung saan kami pupunta.
Ang sabi namin ay may mahalagang pupuntahan lang. Nagalit pa nga yung kapatid ng kaibigan ko pero agad kong pinaharurot ang motor ko kasi malayo pa ang Surwano na pupuntahan namin. Nung dumating kami sa bahay ng Surwano, agad kaming kumatok. Choy Ben, makinahanglan lang kami tani mo. Na kung sa Tagalog pa ay, Mang Ben, may kailangan lang po sana kami sa'yo. Ben kasi yung pangalan ng Surwano. Pagkatapos nun, may agad na nagsalita sa loob. Bukas yan. Pumasok kayo. Wika pa ng boses sa loob. At yun na nga, pumasok na kami. Nawawala ang anak mo? Sabi niya agad sa kaibigan ko. Nagulat kami pareho ng kaibigan ko. Ang sabi namin ay, paano niyo pong nalaman? Hindi pa nga kami nagsasalita. Alam ko dahil nararamdaman ko. Sagot naman ito sa amin. At agad niya kaming binigyan ng mga kagamitan na ayon pa sa kanya, mga pangontra sa aswang. Opo, mga aswang daw ang kumuha sa bata. At malapit lang daw sa bahay ng kaibigan ko. Hindi daw namin makita kasi nililin lang daw kami nito. Hirap na daw yung bata. At hindi pa ito maaaring makain ng aswang. Kasi marami pang tao sa paligid. Nasa may labas lang daw ng bahay itinatago ng aswang ang bata. At yung aswang naman daw ay nasa loob ng bahay niya. Naghihintay lang daw ng tamang tiyempo. Kaya sinabihan niya kami kung ano yung gagawin namin doon sa binigay niya sa amin. Sundin lang daw namin ang sinabi niya. Kasi hindi raw siya makasama dahil masama raw ang pakiramdam nito. Nagpasalamat kami sa kanya. At akmang bibigyan siya namin ng pera ay hindi niya ito tinanggap. Hindi raw nito kailangan ng pera. At bilisan na raw namin at baka mahuli pa kami. Kaya pinaharurot ko ulit yung motor ko pabalik. Nung pagdating namin ay talagang galit na galit yung asawa niya at kapatid niya. Ano? Diin pa kamo yahalin. Kita nyo nga amunan ni gakatabo kung diin pa kamo gakadto. Na kung sa Tagalog pa ay, saan pa kayo galing? Nakita nyo nang ganito ang nangyayari. Tapos, kung saan-saan pa kayo nagpupunta. Pero hindi namin ito pinansin. At agad akong nagsindi ng uling, tulad ng sabi ng albularyo. At nung bumaga na ito, nilagyan namin ng asin at yung ibinigay ng albularyo. Agad itong umusok sa paligid. At nung lumabas na kami, nagulat yung mga tao. Kasi ano raw yung nilagay namin sa uling? Bakit ang sama ng amoy? Pero pinagpatuloy lang namin at sinabihan uli ako ng kaibigan ko na tulungan namin siyang mahanap ang anak niya. Kaya naglipot kami ulit. Mag-aalauna na ng madaling araw nung may narinig kami sa may tabi ng puno ng rambutan. Parang naghihingalo na humihingi ng tulong. Pa, ari ko di. Buligin niyo ko. Kuwaon ko ni Lola. Wika ng boses ng bata. Na kung sa Tagalog pa ay, Pa, andito ako. Tulungan niyo ako. Kukunin ako ni Lola. Agad namin yung pinuntahan. Naninindig ang balahibo namin kasi kanina ay wala namang bata doon. Pero yung bata na hinahanap namin, nandoon lang pala. Nakahiga at parang namumutla na at wala na itong lakas. Parang gulay na lanta yung katawan ng bata. At may sinasabi ito. Si Lola pa, ginkwa niya ako. Kanon niya ko pa. Hindi ko pag-ihatag siya. Si Lola pa, kinuha niya ako. Kakainin niya ako pa.
Huwag niyo akong ibigay sa kanya. Kung sa Tagalog pa. Ang sinasabing lola ng bata, yung tita ng kanyang tatay. Kaya ang ginawa namin, inuwi namin yung bata. At bumalik kami sa bahay ng lola na sinasabi niya. Na walang iba rin kundi ang tiyahin rin ng kaibigan ko. At kasama ng mga tanod, kumatok kami doon sa bahay. Agad yung binuksan ng pinsan na babae ng kaibigan ko. Kas, sa diin si nanay mo. Dipuga, pati bata ko nga apo niya unahon niya patani. Dinsa, sigaw pa ng kaibigan ko. Na kung sa Tagalog ay, Insan, nasaan ang nanay mo? Pati ba naman anak ko na apo niya? Uunahin niya pa sanang biktimahin? Pero hindi makapagsalita ang pinsan nito. Kaya walang atubili na pinuntahan niya ito sa kwarto at sabay tadyak sa pintuan. Pinipigilan pa siya ng mga tanod. Pero wala silang magawa. Tinadyakan niyang muli ang pinto ng kwarto ng tiyahin niya na tinuturo ng kanyang anak na lola na kumuha sa kanya. At doon tumambad sa amin ang malangsang amoy at nakatayo na tiyahin niya. Nanlilisik ang mga mata nito. At nakabuhagag ang buhok. Tumutulo rin yung laway nito. Kaya pati ako ay napasigaw at napamura. Totoo nga. Aswang nga talaga siya. Sigaw ko pa. Akmang tatagain siya ni Bert. Tumalon nito sa bintana palabas ng bahay nila. At nung tinignan namin, mabilis siyang nawala. At yung nakita lang namin ay isang malaking pusa na agad na nagsuot sa tubuhan. Hindi na namin siya nakita at sinabihan kami ng tanod na alang-alang na guro na magsugot ada sa tubuhan. Base mabutang pa sa peligro ang kabuhi isang isa sa aton. Na sa Tagalog ay alanganin na siguro tayo magsuot dyan sa tubuhan. Baka malagay pa sa peligro ang buhay ng isa sa atin. Kaya hinayaan na lang namin at hindi na kami tumuloy. Yung gabing yon ay hindi ko malilimutan. At sa totoo lang Sir Dan, nung gabing yon ay hindi na muna ako umuwi sa bahay. Kasi takot na takot ako. At hanggang ngayon, hindi pa rin mawala ang itsura ng aswang sa utak ko. At sa ngayon, wala na dito ang matanda. Hindi namin alam kung saan na siya pumunta. Dahil hindi naman siya umuwi ng umaga na yon. Hanggang dito na lang po. Sana'y nagustuhan niyo po ang kwentong ibinahagi ko. Ito po ay walang halong biro. Hindi na namin ito pinamedya. Baka daw kasi pagtawanan lang kami. Pero totoong may aswang. Ako mismo ang makakapagpatunay. Dahil nasaksihan ko ito mismo. At hindi lang ako. Marami kami. Maraming salamat po kung mapili ninyo ito.